Bongbong Marcos, humina na umano sa pagkain. Ayon po yan mismo kay Auntie Claire. Delikado kabungit. Usap-usapan ngayon sa social media ang napakaraming kapulisan sa labas ng emergency ng St. Luke's Medical Hospital. Ano ba kasi ang ginagawa ng mga kapulisan dyan sa labas ng emergency? Sino ba yung nasa loob ng emergency? At meron din pong nakunan ng video ng mga netizen na merong napakahabang convoy, na merong bus na presidential security group. Ito sa Skyway yata ho eh. At palaisipan kung sino ang laman ng naturang bus. Si Bungit nga ba ho ito? At Palacio de Polvoron, nagbanta ho sa mga netizen sa di umano'y nagpapakalat ng maling balita tungkol sa kalasugan ni Bongbong Marcos ay kakasuhan ng Palacio de Polvoron. Putangin na mga iyakin. Kasuhan daw sila. Yung mga nagpapakalat ng fake news na nagurgur na daw si BBM at nasa emergency room ngayon ng St. Luke's. Pero heto, agad naglabas po ng video. Ngayon lang po ang Palacio de Polvoron. Video ni Bungit, nakausap niya ang kanyang aso na si Krerering. Buhay na buhay mga tol. Bumaha po ng luha ngayon sa Kongreso. Nagsiiyakan ang mga hinayupak ng mga kongresista. Kagaya ni Laila Disaba, Percy Tabi, at Ridon sa ginawang hakbang ng kampo ni Vice President Inday Sara na petisyon diyan sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Iyak ka, animal kang cookie ka. Naiba yung mukha ni Ridon dyan. Medyo may tsura dyan si Ridon eh. Na-enhance. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, Bisda ko Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din. Reserve lang po yan. Baka sakaling magurgur tayo dito, may reserve po tayo. Unahin po muna natin yung usapin sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Na ito po ay nagsiiyakan ang mga hinayupak na mga buhaya dyan sa Kongreso sa petisyon ni Inday Sara na dumulog po isa sa Korte Suprema at agad naman binatikos ni Percy Tabi at ni Laila Disaba at ni Ridon ang hakbang po ng naturang Vice Presidente. Ang sabi nga ho ni Tabi, kapag ang vice daw gipit, sa Supreme Court kumakapit. Okay yun, legal man yun, wala namang problema yun eh. Kaysa ang rugby boy pag nagipit sa kay Percy kumakapit. Okay, pakinggan po muna natin yung mga banat ni Percy Tabi dito. Narito, kaunti lang ho ito. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm. Wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Ayusin mo yung tabingi mo. Anong paglabas daw ng ebidensya, wala na siyang takas? Anong kaso? Again wala pa namang kaso si Vice President Inday Sara. No? Tsaka wala silang ebidensya. Kasi kung may ebidensya yan, Percy Tabi, hindi ho ninyo ginagamit yung Committee on Justice for publicity. Nagbotohan na kayo sa plenaryo
kung ma-impeach ba si Inday Sara or hindi. Wala kasi kayong ebidensya. Kaya ang ginawa ho ninyo, ayan, kung ano-ano na lang mga sarswila at saka talagang pupulisin kayo ng Supreme Court. Kasi hindi ho kayo po pwedeng maglatag dyan ng mga witness sa Committee on Justice or ano bang mga mag-issue ng subpoena sa mga ebidensya kuno ninyo. Meron bang ganun? Ebidensya ay subpoena. Dahil ang pwede lang mag-subpoena ay ang impeachment court. Korte lang. Hindi man kayo korte, anak ng kagwang. Complainant kayo, prosecutor kayo. Dapat ang ginawa ho ninyo, inakyat na ho ninyo sa plenaryo sa impeachment court. Ano? Ang bisigipit sa Supreme Court kumakapit, hindi po yan hindi po yan ipinagbabawal. Hindi po yan unconstitutional. Nasa constitution po yan. Kahit sino pong personalidad, nasa tingin niyang ginigipit siya ay pupunta po siya sa Supreme Court. Pwedeng-pwede yan, karapatan po natin yan. Nasa saligang batas po yan. Kasama po yan sa karapatang pantao na pwede kang dumulog sa Supreme Court. Yan yung pinaka-last na korte. Kataas-taas ang kagalang-galangan na pwede mong sumbungan. Kaya tuloy Affect the April 14 meeting. Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating po mga kababayan. Kung have you read the petition po filed by the VP Sara Camp, and how confident are you that the SC will jump this petition? Well, sa totoo lang, yung manirace si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na ng mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi nating matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya ay humarap dito. Yung ngiwi, no? Narinig nyo po ang taas ng kumpiyansa niya, no? Paglilitis daw. O ngayon, galing lang sa bunganga ho ninyo yung salitang paglilitis. Iiyak na naman kayo, mateknikal na naman ho kayo. Kaya hindi mo nabasa yung petition ni Vice President Inday Sara Persitabe. Ako nabasa ko. No, na-content natin kanina. Maliwanag po, grave abuse yung ginagawa ho ninyo. Yung mini trial. Yan. Yung trabaho po ng impeachment court ginagawa ho ninyo. Galing na sa bunganga ho ninyo, paglilitis, hindi kasi pwede kayong maglitis sa isang impeachable officer. Ang tungkulin lang ho ninyo ay determine lang ho ninyo kung may sufficient in form, sufficient in substance, at sufficient in ground. Kung na-determine po ninyo yan, iakyat nyo sa plenaryo at pagbubutuhan po ninyo at iakyat nyo po sa korte, impeachment court. Saan ba yung impeachment court? Diyan sa Senado. Kaya nagkalitsi-litsi kayo dyan eh. Sir, hindi po kayo nangangamba kasi yung isa sa mga ginamit yung arguments ulit is yung violation dun sa one-year bar, which was Nako. the reference of the Supreme Court bakit naging unconstitutional yung first impeachment. So, wala po ba kayong fears about that argument this time? Well, sa ngayon, very confident tayo. Naging maingat ang proseso dito sa Committee on Justice and we are confident with how we are proceeding sa pagsunod doon sa letters of the law, particularly yung processes within the COJ. Sa totoo lang, yung pagsunod nga natin na ito, sabi ng iba parang nagpapabagal sa proseso, pero naniniwala tayo sa rule of law and due process. Kung may regret ba kayo na nag-endorso kayo ng complaint before February? Kasi sa mga argument ng mga Well, wala tayong regret kasi sa dulo malinaw yung pananagutan natin sa taong bayan. The same way na sana malinaw kay VP Sara yung pananagutan niya sa taong bayan. Wala siyang karapatan na mag-aspire for a higher position kung dito pa lamang bilang vice-presidente, hindi na niya kayang gawin yung kanyang constitutional mandate. Sir, pinapa-invite. Dali ka ngayon. Persitabe, shoot ka na naman sa one-year barrel. Ba't siya kasi nag-file kayo ng impeachment sa February 6? So, tang-inumin. Before February 6, February 2 sila nag-file, di ba? So, dali ka sa one-year barrel na naman. Wala na to. Iyak ng mga hinayupak. Hindi na natuto. Ayan, si Percy Tabi. Tapos, ang sabi naman ni Laila Disaba,
Sabi ni Laila de Lima dyan. Akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara Court na pwede nilang takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Alam mo, Laila de Lima, dapat sampahan ka ng disbarment case. Abogado ka, di ba? Bugada, nagiging sekretary ng justice ka pa. Alam mo naman na ang Supreme Court ay bukas sa lahat ng mga taong sa tingin nilang inaapiho sila. Wala pong illegal dun. Dapat ka mapatawan ka ng disbarment case. Wala, iyak na lang. Ganyan na lang ang inyong magagawa, iyak. Ito naman yung isang iyakin din, si Oki Kakoki. Nanindigan si Oki Kakoki na di umano'y matutuloy yung kanilang impeachment hearing dyan sa committee on justice ngayong ngayon April 14. Grabing ilong tong hinayupak na to. Okay Kakoki. Mukhang yung mukha ni Cookie dito kinupya. Ang original na cookie talaga itong animal na ito, no? Kopyang-kopya dong. Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from meron 8 a.m. to 5 p.m. Sir, nag-grant na bali yung request ng committee to the RTC? I think I had seen a document. Mr. Madriaga has been ordered by the court to appear on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Nangina mo, cookie ka. So, lalo kang iiyak. Ang sabi niya, si Ramila Madriaga ay pinahintulutan ng korte, I think Manila Regional Trial Court, na mag-attend sa hearing diyan sa Committee on Justice ngayong April 14. Parang sigurado na tong animal na cookie. Kamalas mo, cookie, dahil ngayon nga lang po naglabas ang Korte Suprema ng kautusan. Ano bang sabi ng Korte Suprema? Ayan pinapasagot po kayo, basahin natin para magiging formal yung pagbabalita natin. Supreme Court, kumilos sa impeachment petition versus BP Sara Duterte. Pinagsama ng Korte Suprema ang petisyong kumi-question sa constitutionality ng proceedings ng House Committee on Justice kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Inatasan ng Korte ang committee na magsumiti ng kanilang komento sa loob ng 10 araw. Siguro pinagsama na, kasama na rin yun kay Attorney Torion, at saka kay Vice President Inday Sara. Kailangan sumagot ka Redun, yung Committee on Justice sa petisyon ng dalawang grupo ito, yung isang grupo kay Attorney Torion at yung isang grupo kay Vice President Inday Sara Duterte. 10 araw. So ngayon, paano po kayo mag-hearing sa April 14? Pag mag-hearing kayo sa April 14, so sino po ang susundin natin? Manila Regional Trial Court o yung Supreme Court? Iyak kayo dyan. Lalo kayong maglupasay. At mananagot kayo sa Supreme Court. At patong-patong na kaso ang kakaharapin ho ninyo. Kasi hindi ho po pwede na susubayin mo ang kataas-taas, ang kagalang-galangang Korte Suprema ng ating bansa. Pinaka-highest in the land na korte, kundi ang Supreme Court. So, iyak ka na naman rin doon. Wala na, hanggang dulo ang pag-iyak ng mga animal na ito. At meron pong babala yung dating Supreme Court Associate Justice, Ang sabi ni Justice Ascuna dyan, bordering on fishing expedition, Ang sabi ni Ascuna, nagbabala siya dyan, Retired Supreme Court Associate Justice Ascuna sa impeachment probe versus BP Sara, nagbabala ang retiradong maestrado ng Korte Suprema na si Adolfo Ascuna na maaring lumalagpas na sa hangganan ng konstitusyon ang ginawa ng House Committee on Justice sa impeachment proceeding versus BP Sara.
lumagpas na talaga. Kasi tumatayo na ho sila ngayon na impeachment court. Hindi po sila korte. Ang impeachment court ay nasa Senado. Solely. Na kapangyarihan meron ay ang Senado, yung impeachment court. Hindi pwede po yung Committee on Justice. Diyan pa lang ay matechnical na po sila. Okay. Minamadali ninyo ang impeachment eh. Huwag kayong mag-alala, maging presidente si Inday Sara nito. Bago matuloy yung impeachment. Ang sabi nga ho ni Atty. Rowena Guanzon, bago ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, magiging presidente muna. Kasi yung usapan po kasi sa social media, ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming kumakalat na di umano'y sinugod sa emergency sa bungit, no? Dahil kumakalat sa social media na yung labas ng St. Luke's ay napuno ng mga kapulisan, anak ng kagwang naman, no? Ano ba kasi ang nangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos? Buhay daw eh. Ngay, buhay daw kasi. Ito mag-uusapan natin tungkol po riyan. Una po ay hinanap ni Atty. Rowena Guanzon si Pangulong Bongbong Marcos bago natin ipalabas yung mga video na napuno ho yung labas talaga ng ng emergency ng St. Luke's. Hinahanap ni Atty. Rowena Guanzon, nasan nga ba ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? May presidente pa. Siya na nga pala presidente. Oo, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Wow, Diba? Happy Easter! BBM. Oy, si BBM mga nag-greet sa akin. Hello, sir. Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling siya. Bugal man. Hindi daw totoo. Napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi. Napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, Buhay pa. ay ilabas naman ng inyong executive secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FDR, nung nagka-routine surgery siya, Yeah. he was under general anesthesia, nag-report sila Correct. to people. Yeah. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically Exactly. ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Correct. Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At That's ano ang status ng kanyang health? Kalusugan. Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video? Oo. Correct. Na Diba? real time. Oo. Oo, diba? na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Yun Kagaya lang sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa syempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa We want the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang Exactly. ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7, alive, alert, and aware. Alive ang kicking. Yan po nga ang pinakamalaking issue kasi nga nasa crisis po tayo galing sa Holy Week. Hindi po nagpapakita si Pangulong Bongbong Marcos.
At dapat hands-on po ang Pangulo sa panahon po ng crisis. Again, hindi po tayo nagdadasal na matsugi, no? Pero ganun na din yun eh. Ang atin lamang ay magiging transparent po ang Pangulo. Kasi nasa saligang batas, kapag ang Pangulo ay hindi na kaya po niya i-handle at gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil mayroong siyang malubhang sakit, dapat po siya palitan ho mismo ng Vice Presidente. Ayan po ang katotohanan dyan. So ngayon, meron pong kumakalat ngayon sa social media na mga video, no? Patungkol sa di umano'y napuno ang labas ng St. Luke's. Pero unahin po muna ng kapulisan. Unahin po muna natin yung sa Skyway. Ang nakakuha dito mga Bisaya, tingnan mo, sa Skyway po ito, lagi po akong dumadaan dyan. Ayan na. Kitang-kita nyo po. Ayan. Presidential Security Group. Kita lang lagi nagkaput. Bus. Mhm. Ansa? Ay, lagi. Ansa na siya logo ng security. Presidential Security. Presidential Security Group. Security. Skyway Saan po sila yan, no? pupunta? Presidential Security, oh. Mhm. Presidential Security. Ayan, kitang-kita po yung logo ng PSG. So, Presidential Security, sino ang hinahatid? Presidential Security. Yan nga, Presidential Security. Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba? May ambulance Hindi, kasama. FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Dilo. Ayun, FedEx. Ayan po, may mga patrol car. Walang iba, si Pangulong Bongbong Marcos po yan. Para sa akin, kung ganong karaming mga PSD, presidente lang po yan yung kinukonvoy, hindi pwede dyan na kung sino-sino Bakit ka lang. nagbibideo? Grabe, ang daming ang daming mga haggard. Kasi, Ayan Highway Patrol Group. Ayan, ang HPG, so, it's PG. ayun o, naiya. Escortan. Naiya exit. Naiya exit daw. Exit na tayo, exit na yan eh. So, Saan sila papunta dyan? Skyway nga yan. Naiya exit. Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Ayan naiya nga Sino kayo? exit. Binabas nila para hindi halata. saan na yun? Kitang-kita ang ebidensya. Ayan. Ang bus talaga kinukonvoy nila. Siyempre, baka buong pamilya yan. Sabay yung bus ang pinaprotektahan nila. Tama ka dyan. So, sino ang nasa Napagitnaan loob ng eh. bus? Who's inside the bus? Wala nang iba si BBM. Tapos presidential, di ba? Presidential. First family, I think, no? First family po yan. Kung ganyang karami. Diyos ko. So, ang nakita ko dyan sa loob ng bus, I think, first family po yung nasa loob na yun. Hindi lang si BBM. Kasi BBM, yung mga, naman yun, mga SUV, di ba? Yung mga bulletproof na, mamahalin din, mga Land Cruiser, ganyan po yung sinasakyan nila. So, ngayon ay mukhang karugtong po ito sa akin lang ha, na meron pong video rin na kumakalat sa labas po ng St. Luke's. Hindi natin alam kung sino yung isinugod sa St. Luke's, pero mukhang karugtog mukha. So kita mo po, nasa labas ng emergency. Ulitin natin, kita yung emergency. Ayan, emergency po ng St. Luke's yan, mga kabisdak. So sino po yung nasa loob ng emergency room ng St. Luke's at bakit napakaraming kapulisan sa labas? Sino yung isinugod dyan? Hindi man ho po pwede na nandyan yung maraming kapulisan sa labas ng St. Luke's kung walang opisyal ng gobyerno na isinugod dyan sa emergency room na yan. Sino kaya? Tayo po'y nagtatanong,
So hindi naman natin sigurado kung si Pangulong Bongbong Marcos yan nasa loob. Oh, malay natin si Baki. Kayo, sa tingin ho ninyo, sino kaya yung nasa loob ng emergency room ng St. Luke's na sa labas ay napakaraming kapulisan? Pag-isipan nyo lang. Baka sakaling may maisip kayong maganda. Kaya pala ang daming nagraran sa social media. Bakit ang daming kapulisan dyan sa St. Luke's? Sino ang nandyan? So ngayon, it's so happy naman na hinahanap po si Pangulong Bongbong Marcos ng maraming tao. Nasaan ba si Pangulong Bongbong Marcos? Oh, ito ha. Hindi natin sinabing patay si Pangulo ha. Hinahanap natin dahil karapatan po natin bilang isang Pilipino. Ang sabi ni Claire Castro dyan, ayan, Marcos Jr. wala na umanong nararamdamang sakit ayon kay Claire Castro. Noon pa yan, no? Nung una niyang naranasan ang pain due to diverticulitis. Kaya nag-iingat na siya sa pagkain dahil ayaw na niyang maranasan ang pain na yan ulit. So, wala na. Nag-diet na siya. Humina na ang kanyang metabolism. Humina na ang pagkain. Wala nang panunaw. Galing mismo yan kay Claire Castro ha. Kasi nga ngayon, nagbabanta ang mga, ang Palacio de Polvoron, nakakasuhan umano ang mga nagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Mananagot daw tungkol sa kalusugan ni Bongbong, hindi eh. Kasi nga nakakaduda rin po itong Palacio de Polvoron eh. Pakinggan natin yung interview na yan, ito. Anong posibleng kaharapin na kaso nitong mga ayaw tumigil sa pagpapakalat ng fake news? Yes po ma'am, sa nabanggit ko po kanina, ang maaari pong maikaso sa kanila ay Article 154 po of the Revised Penal Code po. Ang magiging penalty po dyan pag ginamitan ng ICT po or Information and Communication Technology ay 1 degree higher po. Ang kanilang imprisonment ay 1 month and 1 day to 6 months and fine po na 40,000 to 200,000 po ma'am. Depende pa rin po yan sa appreciation ng court po and gravity of the offense. Oo. Di ba meron po kasi mga Facebook pages na hindi naman talaga mukha ng personalidad o mukha ng tao ang mismo nagpapakalat ng fake news. Gumagamit sila ng dummy accounts. Dito po ba cooperative din ng Meta sa pagbibigay sa inyo? Madali ba matrack kung sino yung gumagawa ng mga Facebook pages using dummy accounts, spreading fake news? Regarding naman po sa dummy accounts, yun po, malalaman pa din natin yan through cyber warrant po. Kaya po pag binigay sa amin yung mismong account po, ang ginagawa po natin, nag-gather po tayo ng information doon and then nag-apply tayo ng cyber warrant sa court. Ito po yung warrant to disclose computer data para i-implement po natin yan doon mismo sa social media platform kung saan po ito i-post. And that's the time po na makapag-submit po sa atin yung or reply po yung mismong social media account and then malalaman po natin yung information po paano create yung account. It includes yung number, yung name, yung address po nung account na ito. So nahuhuli pa rin, wala silang kawala kahit dummy account ang gamit nila? Yes po ma'am, kasi po meron din pong nakalink dyan na mga numbers and also po yung email address and dun po yung magiging lead natin sa ating investigation po. Oo, Lieutenant, gaano kahirap itong ginagawa ninyong pagsawata sa mga nagpapakalat ng fake news? Enough din ba yung fund na meron ng cybercrime? Puta, pundo na naman Very yawards. challenging po itong pag-identify natin ng mga perpetrators po, especially po pag gumagamit sila ng mga dummy accounts. But through ating collaboration and partnership po sa government agencies and ating mga local and foreign partners po, nagagawa naman po natin yung ating mission and vision po na makapag-file ng case. Regarding naman po sa fund, yes po, may funds naman po ang PNP sa pagsagawa natin ng investigation at operation po, ma'am. Intindi, no? Talagang punduhan pa nila para dyan mag-imbestiga sa di umano'y nagpapakalat ng fake news, no?
Kay Tatay Digong, hindi po uso yung mga kaso-kaso sa mga fake news laban sa kanya. Pero kay Bongbong Marcos, masyadong balat sibuyas tong mga animal, no? Si Tatay Digong, nakailang beses na pinatay sa social media. Wala kang narinig na kinakasuhan, no? That's part of freedom of expression at freedom of speech. Nasa demokrasyang bansa ho tayo. Simple lang naman ho, para mawala po yung haka-haka ng taong bayan kung ano bang nangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos, maglabas po kayo ng medical bulletin galing St. Luke's. Na ang totoong fake news di umano, ayon kay Atty. Sal Panilo, ay kayo dyan sa Palacio de Polvoron. O narito, pakinggan natin si Atty. Sal. Siya ay biktima ng fake news. Mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Ikaw yun. Hindi ka biktima. Ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin. Mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin nyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita kami sa isang wake doon sa wake ni nasirang Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, Brampayat. nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na hinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya. At siya ang namumuno ng ating bansa. Panalangin naman ang kalusugan niya. Correct. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally napulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Tama. Kaya miss fake news. Yan, tawagin na kita. Ikaw fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo. Nahawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang Trabaho. posisyon o trabaho. Hihirapan ka talaga yan. Miss Fake News! Dahil nabanggit na po ni Atty. Sal Panilo ang Miss Fake News, so ngayon naglabas po siya ng video. Patunay di umano na okay si Pangulong Bongbong Marcos at mali yung mga sinasabi ng mga ilang netizen na di umano'y nasa ospital si Pangulong Bongbong Marcos at hindi maganda ang kalusugan. Narito po, inamin din po dyan ni Claire Castro sa interview na mahina na talaga kumain si Bongbong. At hindi ko alam kung ito ay legit na video latest dahil upload lang po ito, hindi live. Bahala na po maghusga ang mga nanonood sa atin. Narito po ang interview niya. Sir, good afternoon. Katatapos lamang po ng fourth meeting with the Private Sector Advisory Council Education and Jobs Sector Group. Yes. Usapan niyo doon, sir. Yeah. Ang Java matching. Well, yung inuna natin dyan ay para dun sa mga nakauwi na OFW. Paano ngayon sila? So, hinahanapan namin ng mga paraan para yung kung ready sila,
makahanap sila ng bagong trabaho. Yung mga kailangan may training, meron tayong, yung dating sistema natin, in-accelerate na natin para mas mabilis ang maging training nila para makapasok na naman sila sa trabaho. Meron din kaming ginagawa para doon sa ayaw na maging empleyado ay magtatayo ng sariling negosyo. Training, accelerate yung opisina para papasok na sa kanilang bagong trabaho. Anong trabaho sa opisina niya, Nyar? Yung iba daw, magninegosyo daw. Sarap ng buhay niya na. Pahingi, pira, Magkano ba ibibigay? Nagtatayo sila ng sarili nila negosyo. So we also help them with that. Kasama na din yung support sa mga pautang, etc. And the digitalization, of course, yung mga... Uutang daw kayo. Mga OFW na umuwi, pagkakitaan kayo ni Bungit, pautangin kayo ng gobyerno may tubo. Anak ng kagwang, akala ko ba talagang tulong ba para magkanegosyo? Yung pala pautangin lang din naman, anak ng kamuti. Pinagkakitaan pa yung OFW. Kaya. MSMEs kasi mapapasok yun sa MSMEs. So yun ang inuna namin. But of course, there are also all kinds of other issues. In terms of the new jobs that are napag-usapan na naman yung AI. AI? Kung paano natin kailangan accelerate yung AI integration into the system, not only government but the whole economic system. So siguraduhin nyo, hindi to AI, ha? Lalo kami mabubuisit sa inyo. Tuloy, yun. Maraming mga suggestion na siyempre dahil na sa mga pangyayari sa Middle East, marami talagang pwede pang gawin na suggestion that came from the private sector side. Titignan natin at marami naman talaga. Ang magandang naging resulta dito, yung iniisip gawin namin sa pamahalaan, we are very much in agreement with the private sector advisors kung ano yung dapat gawin to mitigate the effects of what is happening in the Middle East. So tama yung but pareho ang aming thinking. We are, as I was saying, we are on the same page, ika nga. Sir, the meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. May nagmamahal kamusta pala? po ang kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Okay man daw siya, sabi niya. Buhay. Tuloy natin. The work. So, yung diet nyo, sir, wala na. regular na, okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. Burger. More than 1 month na ako walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion na iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Tama yan, huwag mong sundin yung doktor. Wala naman daw bawal. Anong sabi ni Auntie Krerering na nag-iingat sa pagkain? Humina na sa pagkain. Kasi ayaw niya maranasan yung naranasan niyang sakit noon. Yaward burger. Good news po yan. But anyway, sir, mukhang may good news pa rin. Because the US and Iran agreed to have this 2-week ceasefire. That's right. What do you think po? Paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. If kasi kasama doon sa agreement na pinag-usapan, na doon sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libong naiiwan doon sa seafarer na
ay nakaparking lang doon eh, nag-aantay na makapasok o lumabas. So magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be Ah, huli na naman ang pambubudol ninyo, no? Akala ko ba nakakadaan na yung mga sipera ng mga Pilipino? Ngayon na-stuck daw dun. Hindi daw nakakadaan. Putang inang budol na naman tong hinayupak. Oh. Ayan po yung inilabas na video ng Palacio de Polvoron. Bahala na po kayo maghusga. Kung AI ba yan or hindi. Dahil upload video man eh. Gusto kasi ng taong bayan talaga live. Lalo na tayong mga DDIs. So yan po yung inilabas ng Malacanang. So bakit pa kailangan kasuhan ba yung mga kumakalat sa social media? Kung patanong. Gaya dito, BBM, humina na sa pagkain? Sinabi naman ni Claire Castro talaga na nag-iingat na sa pagkain. Humina na. No? Kasi baka maranasan na naman niya yung sakit na naranasan na yung diverticulitis. Pero dito naman sa interview, sabi ni Bong, wala namang bawal-bawal na. O sige Bong, huwag kang magbawal-bawal Bong, tama yan. Kainin mo lahat. Lamunin mo kasi nangangayat ka na. Tsaka masyadong iyakin naman tong mga supporter ni Bongit, no? Kunting kibot kaso. Si BBM nasa St. Luke's, kaso agad. Si BBM mahina na, kaso agad. Paano bang gagawin ng Palacio de Polvoron para mawala na ho yung haka-haka ng taong bayan na okay ang kalusugan ni Bongbong? Hindi pwedeng video. Dahil ang video, hindi naman po yan magtutukoy sa isang kalusugan ng tao na ayos siya o hindi. Ang tanging makapagsabi po na okay ang kalusugan ni Bongbong Marcos ay isang doktor. Department of Health, dahil Dr. Maserbosa. Di ba Dr. Maserbosa? Yan. Pagpaliwanagin, ano ba talaga ang kalagayan? At ilabas ang medical bulletin ng St. Luke's. Yun lang, tapos. Wala nang issue. Ayan po, ang ating pinag-uusapan sa Bisdak Pilipinas ngayong gabi. Okay daw si Bongit. Buhay. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
ilog mo, may pag-asa.